Hili-hili, tunakapay, wala't tiri mo'y nanay. Hindi makapaniwala si Robert sa pagkamatay ng kaibigan niyang si Harry. Hindi lang niya ito basta kaibigan sapagkat best friend niya ito. Kababata at sa katunayan pa nga'y nagtuturingan na parang magkapatid. Ang tawag nga sa kanila ng karamihan ay Harry Robert. Isa si Harry sa mga saksi sa bawat pagsubok na dinaanan niya. Ito ang laging nagbibigay ng payo at tumutulong sa kanya sa oras ng kanyang mga problema. Kapag nakakagawa ng pagkakamali, ito rin ang laging bumaback up, nagtatanggol at nagsisilbi pang ang abogado. Kapag may kaaway o nakaaway, ito rin ang nagiging tigapagsalita niya at tigapagdebate laban sa mga kalaban. Sadyang hindi kumpleto ang buhay niya kung wala si Harry. Kaya ganun na lamang ang kanyang nadarama. Hindi niya matanggap sa kung paanong paraan namatay ang kaibigan. Wakwak ang tiyan ng lalaki, butas ang dibdib, may mga kagat sa leeg at mahahabang kalmot sa katawan. Hindi rin matukoy ng otoridad kung ano o sino ang pumatay rito. Malabong may nakapasok na masamang loob. Nakakandado kasi lahat ng pinto at bintana, kaya nga ilang araw pa ang nagdaan bago nila natuklasang patay na pala ito. Wala rin namang nawawala sa paligid, kaya imposibleng magnanakaw ang may gawa. Ininspeksyon nila ang paligid. Wala silang nakitang butas o sira na pwedeng lusutan ng gumawa nito sa kanya. Malinis na malinis talaga ang pagkakapatay, ni hindi nila malaman kung paano nakapasok at nakalabas ang salarin. Panay pa rin ang pagluha ni Robert habang nasa harap ng kabaong ni Harry. Ilang beses nitong tinatanong kung bakit ito nawala kaagad. Kung bakit sa ganoong paraan ito namatay, gayong ang dami-dami pa nilang plano sa buhay, tulad na lamang ng pag-travel sa China. Gayon na rin yung panghihinayang ni Robert sapagkat may usapan din ang mga ito na itutuloy yung charity concert na matagal na nilang pinagpaplanuhan. Ang dami pang mga bagay na naiwan ni Harry sa mundo, kaya habang tumatangis, winika ni Robert na kung sino man ang may gawa nito ay hinding-hindi niya mapapatawad. Ilang sandali pa ay muling lumapit sa kabaong ang ina nitong si Bernadette. Parang nanay na rin ang turing niya rito. Muli itong humagulgol ng iyak sa harap ng kabaong. Inawat lang niya ito para hindi mapatakan ng luha ang ataol ng kaibigan. Dinala niya ito sa isang tabi at doon ay pinaupo sa kapinakalma. Nakausap ko na po yung mga pulis. Hindi raw sila titigil hanggat hindi natutuklasan yung may gawa sa kanya nito. Sana nga, Robert. Sana. Gustong-gusto ko talagang mahuli yung taong yun. Gustong-gusto ko siyang pahatulan ng death penalty dahil sa ginawa niya. At niyakap na lamang ni Robert ang ina ni Harry at dinamayan sa pag-iyak. Oras na naman na. Isang linggo ang lumipas mula nang ilibing si Harry ay wala pa ring pagbabago kay Robert. Lagi pa rin siyang malungkot at walang imik.
Dati-rati ay kasabay niya sa trabaho ang matalik na kaibigan, subalit ngayon ay mag-isa na lamang siyang naglalakad patungo sa kanyang opisina. Maging sa pag-uwi ay mag-isa na lang din siyang sumasakay sa jeep. Dati ay sumasabit pa nga sila ni Harry kapag nagkakapunuan na ang loob. Wala na ang lahat ng mga iyon kung kaya't naninibago siya ng sadya. Mahigit 2 buwan ding nagluksa si Robert sa pagkawala ng kaibigan. Ngayon lang siya medyo nakaka-recover mula nang makilala niya ang babaeng nagngangalang Fatima. Bagong kasamahan nila ito sa opisina at sa unang araw pa lang ay nagkagaanan na sila ng kalooban. Hanggang sa magkaroon na nga sila ng pagkakataong makapag-usap tungkol sa kanilang mga buhay at doon niya nabanggit sa babae ang nangyari sa pinakamatalik niyang kaibigan. Namangha siya sa mga payo na ibinigay sa kanya ng babae. Kung paano magpayo at magpagaan ng loob si Harry noon ay ganun na ganun din si Fatima. Dumating sa puntong ito ang lagi niyang kinakausap sa loob ng opisina hanggang sa magsabay na rin sila sa pag-uwi. Kaya naman habang tumatagal ay palalim ng palalim ang pagkakaibigan nila. At doon na rin siya unti-unting nakaka-move on sa pagkamatay ng kaibigan. Dinadalaw-dalaw pa rin naman niya ito paminsan sa sementeryo para sindihan ng kandila. At kahit hindi nga undas, ay binibisita pa rin ito ni Robert kasama si Fatima. Siguro, kung buhay lang yung kaibigan mo, baka makaklose ko rin yan. Sabi pa ni Fatima habang nakatingin sa puntod nito. Nako, sinabi mo pa. Sa aming dalawa, siya talaga yung joker. Hindi gaya ko na palaging seryoso. Nako, lagi ka talagang tatawa kapag kasama mo to. Baka nga kayo pa ang maging mas close eh. Hayaan mo na. Basta tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Tiyak, ayaw din niya nakikita kang malungkot dito sa lupa. Alam mo bang mas lalo lang nahihirapang makaakyat sa langit yung mga yumao nating mahal kapag alam niyang may nagluluksa pa rin sa kanya? Ay, ganun talaga. Pero maraming salamat talaga Fatima ha. Mabuti talaga at nandyan ka. Ay, nga pala. Hindi ba sabi mo may pinapabili sa'yo sa SM yung kapatid mo? Ano, samahan na kita? Tsaka okay lang, huwag kang mag-alala. Wala na rin naman akong gagawin ngayon eh. Ay, oo nga pala. Nagpapabili kasi siya ng blender tsaka rice cooker. Sige, tara na. At baka mamaya matsambahan na naman natin yung mahabang pila sa LRT. Hindi na malaya ng dalawa na inabot na pala sila ng gabi sa kalilibot sa mall. Medyo nag-alala si Robert sa magiging kalagayan ng babae kaya kahit malayo ay hinatid na niya ito hanggang sa makarating sa sakayan ng motor patungo sa bayan nila. Dito na lang ako. Salamat talaga Robert. Tsaka dapat hindi ka na nag-abala pa. Kung naman mas napalayo ka tuloy sa uuwian mo niyan. Okay lang yun. Sanay naman akong gabihin sa daan eh. Tsaka 9:00 pa lang naman. Mas record breaker pa nga yung huling uwi namin nun eh. 12:00 ng hating gabi. Mag-aalauna na rin yata yun nun. Ngayon kasi medyo malayo yung uuwian mo dahil 3 jeep yung sasakyan mo bago makabalik dun sa pinanggalingan natin kanina, di ba? O gusto mo ihatid na rin kita sa inyo? Nangunot ang noo ni Robert. Lo,
Kaya nga nandito na ako sa inyo eh. Ano yun, maghahatiran na lang tayo? Hindi tayo matatapos. At nagtawanan ng dalawa sa kalokohan nila. O sige, ingat ka na lang ha. Sasakay na lang ako rito. Pagkasabi ay pumwesto na sa loob ng tricycle si Fatima. Sige Fat, salamat ulit sa time ha. Paalam niya rito bago umalis ang sinasakyan nitong motor. Isang oras muli ang itinagal ng biyahe ni Robert bago nakarating sa isang mall na kanina'y pinuntahan nila. At mula naman doon ay muli siyang sumakay ng bus na inabot naman ng mahigit kalahating oras. Suma total, 11:30 PM na nang makarating siya sa bayan nila. Wala na nga din siyang matsyempohan na motor sa daan kaya nilakad na lang niya ang patungo sa kanila. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay nakakita ng itim na payong si Robert sa gilid ng daan. Medyo malaki ito at nang buksan niya ay nasa maayos din naman itong kondisyon. Naisipan niyang iuwi yung payong para may magamit siya kapag umuulan. Matagal na rin naman niyang balak na bumili ng payong pero tinatamad lang siyang gumastos. Mabuti na lang at nakapulot pa siya ng isa. Pagka-uwi sa bahay, itinayo niya ang payong sa likod ng pinto at pagkatapos ay naghubad ng sapatos. Sa kwarto siya agad dumiretso at nagbihis na ng damit pantulog. Pagkahiga sa kama, nag-online siya sa cellphone at sinilip ang profile ni Fatima. Offline yung babae. Sa pakiwari nga niya'y natutulog na ito sa oras na iyon. Alam din naman kasi niya na hindi ito nagpupuyat katulad niya, lalo na't parehong maaga ang pasok nila sa trabaho at halos araw-araw na ganun. Muli niyang inistok ang lahat ng pictures ng babae at isa-isang nilike ang mga ito. Inisip niya na matutuwa ang babae kapag nakita nito yung flood likes na ginawa niya. Pagkatapos makapakinig ng Hilakbot 24/7 sa YouTube ay dinalaw na rin ng antok si Robert kaya naisipang itabi na ang cellphone sa mesa. Tumagilid siya ng paghiga at pagkatapos ay ipinikit ang mga mata. Hindi na rin niya namalayan ang pagbagsak ng itim na payong sa sahig. Ang payong na iyon ay kusang bumuka at gumalaw. Ilang sandali pa. Ang payong na iyon ay unti-unting lumaki. Nagkaroon ng hulma ang katawan hanggang sa maging ganap na tao. Ang kanina'y itim na payong ay naging dambuhalang nilalang na may matatalim na pangil, matutulis na kuko, mahabang bibig at mapupulang mga mata. Nakaamoy ito ng tao sa isang silid at doon ito pumasok hanggang sa masilayan nito si Robert. Sa mga oras na iyon ay nakapikit pa lang si Robert pero hindi pa talaga siya tulog. Nagpapaantok pa lang siya habang nakapikit hanggang sa makarinig siya ng kakaibang yabag ng paa na papalapit sa kanyang higaan. Agad siyang dumilat at ganun na lamang ang pagkasindak niya nang bumungad ang itim na nilalang sa kanyang harapan. Bago pa siya tuluyang makagawa ng aksyon ay lumundag na ito agad sa kinahihigaan niya at otomatikong sinakal ang kanyang leeg. Sinubukang pumalag ni Robert ngunit lalo lang siyang nanghina nang bumaon ang matutulis nitong kuko sa leeg niya. Kasunod nun ay kinalmot din siya ng nilalang sa muka
at halos gumuhit ang sariwang pulang likido sa balat niya gawa ng matutulis nitong kuko. Nagsisisigaw si Robert at sinubukang abutin ng lampshade na nasa kabilang lamesa, ngunit bigla namang ibinaon ng nilalang ang kamay nito sa kanyang dibdib. Doon na siya napamulagat hanggang sa apawan na siya ng pulang likido sa bibig. Wala siyang kaalam-alam na ang nilalang sa harap niya ay isang angsaw. Ang mga angsaw ay isang panibagong uri ng mga aswang na may kakayahang magbalat kayo bilang mga kagamitan sa gilid o gitna ng daan. Kadalasang inaakit nila ang mga taong nagdaraan para sila'y pulutin at iuwi sa bahay. Doon sila nagkakaroon ng pagkakataong makapambiktima sa loob mismo ng tahanan ng taong pumulot sa kanila nang hindi na idadaan pa sa pagkasira ng bubong, bintana, pinto o kahit anumang bahagi sa bahay na pwedeng lusutan katulad ng mga ginagawa ng mga ordinaryong aswang. Lingid din sa kaalaman ni Robert na ito rin pala ang eksaktong nilalang na pumatay sa kaibigan niyang si Harry matapos itong makapulot noon ng magkapares na sapatos sa gilid ng daan. Wala ng buhay ang katawan ni Robert nang iwan ito ng angsaw. Naging likido ang katawan nito at gumapang sa siwang ng bintana. Sa paraang iyon ay wala nang makakaalam kung sino ang pumatay rito at kung paano ito napaslang ng ganoon. Kinabukasan ay labis ang pagtataka ni Fatima kung bakit hindi pumasok sa trabaho si Robert. Ilang beses niya itong tinatawagan pero hindi sumasagot ang lalaki. Hanggang sa sumapit na lamang ang uwian ay hindi man lang ito nagta-chat o nagpaparamdam sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang mag-alala para sa kasamahan sa trabaho. Mag-isa lang tuloy siyang umuwi nung araw na yun. Habang naglalakad sa gilid ng daan ay nakakita si Fatima ng isang itim na shoulder bag. Pinulot niya ito at pagkatapos ay pinagmasdan pa. Sa kanyang pagtingin, mukhang maayos pa naman ang kondisyon ng bag at maganda rin ang disenyo. Kaya naisipan ni Fatima na iuwi na lamang ito sa kanyang bahay. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.